Independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Oo, di ba? Nakakagulat. Bubuo. Ganito katanga to si Bongbong. Bubuo siya ng komisyon na mag-iimbestiga sa flood control project. Tingnan mo kung gaano ka bopols. First Order of Business, EO01, buwagin ang Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, being headed by Attorney J.B. Hinlo and Greco Belhica. Binuo yan ni Pangulong Duterte para labanan ang korupsyon sa Pilipinas. Kahit sino, ang daming pinropose netong PACC na to na makasuhan. Kasama na nga dyan si Duque ng DOH na kahit na kasama sa gabinete ni Greco Bellica ay pinaiimbestigahan niya dahil sa korupsyon sa mga gamot. Kasi yan si Duque, di umano ay kanyang binabayaran yung sarili niyang negosyo. Yung conflict of interest. Merong ganyan. Si Duque, parang mga freezers, lagayan ng imbakan ng mga gamot. I-outsource niya yun. Ang masaklap, yung mga kumpanya ng pamilya niya, yung mga inaarkila nila, which is conflict of interest. Hindi ba? Ngayon, sabi din naman ni Duque, nag-divest na siya, hindi na daw siya part ng negosyo na yun. Hindi na siya part ng negosyo na yun daw, sabi niya. Kaya pinaiimbestigahan niya ng PACC. Walang sinisino tong PACC. Presidential Anti-Corruption Commission. Binuo yan noon ni Duterte, binuwag nung gunggong na si Bongbong Marcos pagtungtong na pagtungtong. Bakit? Bakit tatanggalin mo yung gwardya? Ang ibig sabihin, magnanakaw ka. Ano nangyari? 2022. Simula nung 2022, nagsiyamanan yung mga kontraktor, nagkasino yung mga taga-DPWH, naging mga bilyonaryo ang mga punyemas na yan. Tapos ang mga Pilipino nalunod sa baha. Hindi ba nagsilabasan yung mga lifestyle vloggers? Yung pala mga anak ng kontraktor, anak ng congressman, pinsan ni ganito, pinsan ni ganyan, ang papangit naman. Pero panay ang yabang sa social media ng mga yaman nila. Dahil nabuwag yung Presidential Anti-Corruption Commission. Tapos ngayon, bubuo ng komisyon para labanan ang corruption sa flood control. Tanga ka pala eh. Yung Presidential Anti-Corruption Commission, lahat ng klase ng korupsyon, pwedeng imbestigahan yan. Kung ako sa'yo, yung binuwag mo, total, sanay naman na kami na pulpul ka, buuin mo na lang ulit yung Presidential Anti-Corruption Commission na binuwag mo. Yung binuwag mo nung unang-unang tungtong mo dyan, kung talagang seryoso ka, na masolusyonan ang pagnanakaw sa Pilipinas, buuin mo ulit. Until then, di kami maniniwala sa kagaguwang investigasyon mo. Iimbestigahan nyo sarili nyo. Hindi ba? Ikaw ang pumipirma ng budget sa Pilipinas. So, ibig sabihin, lahat ng mga pagnanakaw sa Pilipinas, pirmado mo din. Meron kang kapangyarihan para utusan ng ombudsman na mag-imbestiga, pero bubuo ka pa ng panibagong komisyon? Ano to? Magbabayad ka na naman ng mga tao para gumawa ng sarswelang investigasyon nyo para kayong mga ulol? Binuwag mo, nagbuo ka na naman, anak ng tinapay. Sige nga, pakinggan nga natin kung anong kasinungalingan na naman tong naiisip nitong mga mga bogsa na to. Matapos ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino ang magiging bahagi ng binubuo niyang Independent Commission. Inan yan, siya pa nagbuo. Naubo ako eh. Imaginein mo, ang gagawa ng isang bagay, tanga. Anong mabubuo ng isang tanga? Di katangahan din. Wala kang alam to eh. Wala kang alam to. Pag tinanong mo siya kung anong alam niya, wala.
Pag tinanong mo siya tungkol dito, wala siyang alam. Pag tinanong mo siya tungkol dyan, wala rin siyang alam. Ang laki-laki ng confidential intelligence fund nito. Oo, pero lagi siyang walang alam. Pag tinanong mo, hindi niya alam. Anong mabubuo ng walang alam? Sakit sa ulo. Yan po yung grupo na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa ilang flood control projects sa bansa. Para Bubuo ng grupo, walang utak. Ano mabubuo niyan? Putay na puro minions. sa detalye, nasa linya ng telepono si Maricel Halili. Mase, may nabanggit na ba si Pangulo kung sino kaya yung kumpirmadong magiging bahagi niya ang Independent Commission? Tinan mo, kung di ba naman engot. Ang dali-dali lang para sa isang presidente ang i-weaponize. Wineponize nyo nga yung DOJ. Wineponize nyo laban kay Bantag, laban kay Tebes, laban kay Pastor Kibuloy. Bakit hindi nyo magamit laban dito sa mga putang ina magnanakaw sa Pilipinas? Di ba? Wineponize nyo yung anti-terror bill. Wineponize nyo lahat ng kaya nyong i-weaponize para mapulbos yung mga kalaban ninyo. Bakit itong mga magnanakaw sa lipunan, hindi nyo kayang gawin? Naipadala nyo nga si Pangulong Duterte, dating presidente, lumabag kayo sa batas para mapadala dun eh. Di ba? Si Tebes ka, hindi na congressman. Ngayon, nakakulong na din. Si Bantag, hinahanap pa. Si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong din. Ginamit nyo nga lahat ng galamay ng pamahalaan para magipit itong mga personalidad na ito. Tapos, itong flood control project, hirap na hirap ka. Bumuo ka pa ng boy band, hayop ka. As ito ang nakakatawa. Ito ang nakakatawa. Ilang buwan na. Last year, nagyabang siya ng flood control, binaha tayo. Ang yabang-yabang niya the whole time. Ngayon na naman, binaha na naman tayo. Nagsalita na siya sa kanyang SONA, mahiya-hiya naman kayo. Tapos nung mga nakaraan nga, bilang na araw nyo. Mula nung SONA, mula nung napatunayan niyang maraming pagnanakaw, anong balita? Malapit ng mabuo. Ha? Ay, wala talagang sense of urgency. Kapag kasangkot ka, wala kang sense of urgency. Si Pangulong Duterte yan, agad-agad yan. Hindi na kailangan magbuo ng panibagong pagkakagastusan or kung bubuo man, sigurado ako na inutusan na niyan, inatasan ko na ang COA mag-imbestiga. Inatasan ko na ang NBI mag-imbestiga. Inatasan ko na lahat si IDG na habulin itong mga to. AMLAC, inatasan ko na rin na anuhin tong mga to. I-freeze yung mga assets na to. Dapat ganun. Kung talagang nagmamadali ka at kung talagang may gusto kang resulta, gumagawa ka na sana ng hakbang ayon sa iyong kapangyarihan. Ikaw pinakamalakas sa Pilipinas eh. Ikaw ang pinaka-Diyos sa Pilipinas ngayon dahil presidente ka. Tapos hanggang ngayon, malapit ng mabuo. Anak ng tokwa na yung style nyo bulok. Nako, Ruth, ayaw pa munang magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino nga yung mga posibleng maging bahagi. Tangina, kaway ka ng kaway. Wala namang kumakaway sa'yo, kumakaway ka pa. Itong inilalatag nilang Independent Commission. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating ambush interview kanina dito sa Zambales, kaunti na lamang daw na panahon yung aantabayanan nang sa gayon ay mailabas na nga yung executive order. Gaano na naman katagal yung konting panahon? Tangina, Bongbong, baka 1 taon na wala ka pang nabubuo. 3 taong ka na nga wala kang nagawa sa Pilipinas Ito may binubuo ka na namang walang kakwenta-kwenta. Ay nako Bongbong, kung ano-anong ginagawa mo. Kung kasi matulog ka na lang tas gumising ka sa 2028 na. Para mas maganda. Oh. Do yourself a favor. Do yourself and the Filipino people a favor. Matulog ka na kayo. Lumayas ka, magbakasyon ka. Balik ka na lang sa 2029 pag hindi ka na presidente. Kaya na namin to, sir. Para dito sa Independent Commission. Pero ang tinanong kasi natin, kung magiging bahagi ba nitong Independent Commission, si Baguio... Nasaan ka makakita ng ganyan? Malaki ng problema ng Pilipinas, nakakangiti pa. Nakakapasyal-pasyal pa, nakakakaway-kaway pa. Puta yan na may gustong marisolba.
Yung mga ganyang mukha, walang magustong maresolba yan, walang pakialam yan. Ang importante lang dito yung gumising sa araw-araw tapos uminom. Kung ano man bisyo gawin ng mga yan. Sabi ni Inday, aga-aga, last gis, lasing na eh. O yan lang ang trabaho niyan. Wala nang gagawin yan. Sa susunod na 3 taon, wala na yan. Yung unang 3 taon nga, dapat nagpapasikat siya. Walang nagawa. Yung susunod na 3 taon pa-exit na sila. O di mas, kung noong unang 3 taon, nagnakaw mga yan. Yung pangalawang 3 taon, di lalo na. Mag-iipon na yan dahil alam nila, dami ng kaso nila eh. Oh. Si Mayor Magalong, Benjamin Magalong, at tumanggi muna si Pangulong Marcos na kumpirmahin ito o kaya naman ay i-deny. Hintayin na lamang daw yung kanilang EO. Samantala, kanina nakausap din natin Pusta tayo, 1 linggo, 2 linggo, wala pa yan. Oh, pustahan. si DPWH Secretary Vince Dizon at inanunsyo nga niya na ipapa-abolish na niya itong anti-graft task force na binuo ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para Tangin ng bunuan na to, meron pa pala siyang task force na ganun. May task force siyang ganun, tapos ang dami pa rin pagnanakaw. Oh, anong ibig sabihin yan? Sabi ko sa inyo, style lang yan, bulok. O kapag walang political will, kapag nakita mo magnanakaw yung mga boss mo, nakita mo yung mga adik dumami, makikita mo yung presidente pangiti-ngiti, palakad-lakad, walang direksyon. O anong gagawin mo? Isi-secure mo yung future mo. Magnanakaw ka talaga. Sila lang ba pwede magnakaw? Nakikita mo yung mga pinuno mo nagnanakaw. Anong gagawin mo? Di magnanakaw ka rin. O nung panahon ni Pangulong Duterte, pinakita niya, tayo mga cabinet secretary, kailangan frugal tayo, kailangan matipid tayo kasi hindi natin pera to. Asarap ng kinakain natin dito sa Malacanang, tas paglabas mo, magulo. Paglabas mo, walang makain yung tao. O kaya kailangan maging payak tayo, ha? Hindi tayo kailangan magarbo, walang business class, walang mga kasama kung sino-sino pag bumabiyahe. All trabaho lang at gupuin natin yung corruption. Oh, di ba? Ngayon tingnan mo, putya, saan ka ba naman makita? Oh, presidente mo naka-Maybach. Oh, tapos makita mo yung mga party-party nila. Atin-atin ng concert. Gaganahan ka ba magtrabaho para sa Pilipinas? Gaganahan ka ba magtrabaho kung yung mga amo mo tamad? Investigahan ng mga personnel ng DPWH na sinasabing posibleng sangkot sa anomalya sa flood control project. Ang sabi ni Secretary Dizon, naniniwala siya na hindi dapat yung mga taga-DPWH ang nag-iimbestiga ng sarili nilang ranggo. Although nauunawaan daw niya kung bakit binuo ang task. Tama yun eh. Tama yun. Dapat naman kasi talaga separate na entity yung nag-iimbestiga sa corruption. Aside from COA, gumawa ka pa ng iba pang investigative body patungkol sa corruption. Kasi yan ang numero 1 kalaban ng pabayan natin. Kaya magtataka ka, bakit binuwag ni Bongbong yan? Kung matinong utak mo, hindi mo aalisin yung gwardiya doon sa bangko, di ba? Pag tinanggal mo yung gwardiya sa bangko, edi hinold up yung bangko. Kaya ganyan. Tinanggal nila yung PACC para malaya silang makapangulimbat. Ngayon, hindi na nila maitago yung pagnanakaw nila kasi tao na mismo yung nagpapakita eh. Yung ulan na mismo ang nagfa-fact check sa kanila eh. Hindi niya na maitago kaya hugas kamay siya. Kunyari may binubuo siya pero wala yan. Wala yan. Force na yon dahil nung panahon naman na ginawa yon ay wala pang anunsyo si Pangulong Marcos na magkakaroon ng independent committee. Pero ngayon na meron ng independent committee, mas maigi daw na respetuhin at hayaan na lamang ang nasabing komite na magsagawa ng investigasyon. Pero welcome din daw kay Secretary Dizon sakaling makasama nga si Mayor Magalong sa nasabing komite. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Vince Dizon. Iwaga ng organisasyon. Alam mo na ito si Vince Dizon, panahon ni Pangulong Duterte, kasama to sa kanyang gabinete. Malapit ito, if I'm not mistaken, under ito ng leadership ni Art Tugade, napakagaling na DOTR secretary niyan. So, ako naniniwala na ito si Vince Dizon, bigyan mo siya ng kapangyarihan, may magagawa ito. Pero hindi natin alam kung yung standards niya
tatak Duterte pa rin. Kasi masyado na siyang exposed sa mga salot na administrasyon na to, baka nahawa na siya. Di natin alam, babantayan natin. Basta ako, pagkakilala ko rito, magaling to, mabait to, at saka matuwid ito. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ganun pa rin. Dapat imbestigahan ang sarili niya. Hindi po ata tama yun. Ibigay po natin sa Independent Commission ang responsibilidad at authority to investigate. Respetuhin na lang natin ang wisdom ng ating Pangulo. Ha? Ha? Rerespetuhin mo yung wisdom ng Pangulo, Diyos ko po. Yun yata ang pinakamahirap gawin, no? Irespeto mo yung Pangulo kung yung Pangulo wala respeto sa atin. Malalaman ko lang na nire-respeto or maniniwala lang ako na nire-respeto tayo ni Bongbong pag nagpa-drug test siya. Oo, until then, wala akong tiwala rito. Antayin ko na lang matapos yung ano nito. Itong panunungkulan nito sa 2028, antayin ko na lang matapos. Tapos sisipin ko na lang na isang mahabang panaginip at bangungot itong nangyari sa atin na maswerte pa rin tayo na nalagpasan at malalagpasan natin. At truth niya yung hapon niya, sinabi ni Secretary Vince Dizon, yung official na turnover sa Ayan, by the way ha, si Vince Dizon, pinag-resign niya, courtesy resignation lahat ng mga taga-DPWH. O, ewan natin, nagiging ugali. Nagiging ugali ng mga ng mga politiko natin ngayon yung pagka-courtesy resignation. Pinag-courtesy resignation ni Pangulo, yung mga kabinete, yung PCO, pinag-courtesy resignation din yung mga taga-PCO, pero wala rin. Si DILG noon na si Abalos ay pinag-courtesy resignation din yung mga general at saka colonel yata ng mga full-pledged. Ang mga full colonel and general yata, din yan, wala rin nangyari. Kasi ito naman yung DPWH courtesy resignation din. Parang sa tuwing masusukol sila ng taong bayan, kunyari nagpaparesign sila, pero may nagbabago ba? Sa PCO, may nagbago ba? Si Claire Castro pa din naman yung tatanga-tangang spokes nila. O, di ba? Style lang yan. Palamuti lang lahat yan. O, lahat yan ay planado na. Oh, ano pa? Ang mga issues. Ito nga, yung pag-courtesy resignation ng ating mga taga-DPWH. Pasok. Balita ng ianunsyo ng bagong Public Works Secretary Vince Dizon na hihingin niya ang courtesy resignations ng mga matataas na opisyal ng DPWH. Ito raw ang pinakaunang direktiba na ilalabas ni Dizon bilang kalihim ng DPWH. Ang mga apektado raw, top to bottom, mga undersecretaries, mga assistant secretaries, mga division heads, at yung mga kontrobersyal na regional directors at mga district engineers. Magsasagawa raw sila ng isang komprehensibong review na tatagal ng 1 hanggang 2 buwan. Ang ganda nga naman pakinggan, radikal na pagbabago. Pero ang isang hindi na pag-uusapan po ay ito. Hindi po ganun kadali hingin ng resignations ng mga civil service eligible o yung mga permanenteng posisyon na sa gobyerno. Halimbawa, ayon po sa batas at patakaran ng Civil Service Commission, ang mga may ganitong posisyon ay merong tinatawag na Career Executive Service Eligibility. Yun lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, style bulok yan eh. Yung mga pa-resign kunyari, ginawa na ni Abalos yan eh. Oh, yung mga pinapag-courtesy resignation, wala yan. Walang patutunguhan yan. Kasi katulad nga nito sa Civil Service Commission, protektado sila. Oh, so anong maihita natin dyan? Nga, wala. Yung pwede lang mag-resign, courtesy resignation or obligado mag-resign, yung mga walang Civil Service Commission accreditation. Lahat ng mga tao dyan, engineer. Kapag board passer ka kasi, automatic na yung CSC mo na member ka na ng civil service. Ibig sabihin, walang moro-moro lang to. Ang mga kontrobersyal naman na district engineers ng DPWH, meron pong career service eligibility na pinasa nung pumasok sila sa serbisyo. Ano pong ibig sabihin ng mga ito? Ibig pong sabihin, hindi po sila basta-basta pwedeng pilitin na mag-resign. Pwede lamang silang sibakin kung dumaan na sa proseso ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila
at naatulan silang merong sala. Yan po kasi ang patakaran sa security of tenure. E di ang tanong, pwede ba silang ipasubmit ng mga courtesy resignations? Pwede naman. Ang problema lang, kung ayaw nila magbigay ng resignations, hindi mo sila mapipilit. Sa madaling sabi, voluntary lamang ang courtesy resignations pag hindi ka po political appointee. Ibig sabihin, walang kwenta. Isang halimbawa niyan ang tinatawag na narco purge ng PNP noong Enero 2023. O, di ba? O, ano nangyari dyan? Ayun, lumala ang drugs. Binigyan ni Nooy Interior Secretary Benhur Abalos ang lahat po ng colonels at general ng PNP ng hanggang katapusan ng buwan, January 2023, para magsabit ng kanilang courtesy resignations. Karamihan naman po sumunod sa utos dahil sanay sila sa patakarang just follow orders. Pero pagdating ng deadline, January 31, 2023, 12 opisyal ng PNP ang sumuway. Hindi po nagbigay ng kanilang courtesy resignations at walang magawa ang Malacanang. Aalamin na lamang daw ni Pinangalanan ba yon ni Abalos? Hindi. Di ba? Pinangalanan yun? Hindi. Yung mga narco, sabi niyang mga involved sa corruption at saka droga ng mga colonels at general, pinangalanan ni Abalos? Wala. Ayan, style lang yan. No? Dapat masanay na kayo sa mga ganyan. At dapat hindi na kayo nagpapabudol dyan. kung bakit ayaw magbitiw ng mga ito. Sa huli, 18 opisyal ng PNP sinibak ng Pangulo base sa kanilang mga courtesy resignations. Pero yun nga, pwede mong kumbinsihin o hikayatin pero hindi mo naman pwedeng pilitin. Sa Article 9, Section 2 kasi ng Konstitusyon, walang miyembro ng civil service ang maaaring suspendihin o tanggalin nang hindi po dumaraan sa proseso. Pwede mo sila tanggalin sa isang partikular na posisyon o kaya ilipat ng pwesto. Pero hindi mo pwede basta-bastang sibakin. Yun. So, walang kwenta. Kaya nga, ang tanong ito bang si Vince Dizon ay tatak Duterte pa? O tatak BBM na puro kabulastugan lang? Oy, si Senator Go. Ikino-connect si Senator Go dito sa usapin ng korupsyon. Sabi ko nga sa inyo, itong si Sara Diskaya, inaano lang to, ginagamit lang to para madiin ng mga Duterte. Tingnan mo, pag ito pumunta ng Congress, yan ang direksyon nila. Lahat tanong tungkol sa mga Duterte. Dahil napapansin na alam na ni Bongo yan, eto, na inunahan niya na, nag-privilege speech na siya. At sinabi niya na nga na, ako, alam ko, ididikit ako dito at ididikit na naman ako doon sa mga kontraktor na mga kamag-anak ko. Patunayan nyo na lang kung meron akong connection sa kanila. Kasi yung pangalan ng kumpanya nila, kahit ipangalan pa nila sa akin yan, so long as hindi ako nagnanakaw sa pera ng taong bayan, wala akong dapat na na ipaliwanag sa inyo. Pero dahil alam ko na doon din tayo papunta, we can see it from a mile away na itong si Diskaya ididikit lang to sa mga Duterte. Inunahan na sila ni Bongo. Bongo, pasok. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture nyo raw po ang CLTG? Yan inulat yan ng Rappler. Yung Rappler na wala ng kredibilidad. Sige. 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I would think so, yes po. Kung meron pong pagkukulang o deficient, Diba? Yun yung sinasabi. Meron kang connection doon sa CTPPL, something like that, dyan sa Davao? Oo. May proyekto kayo? Oo. Nangurakot kayo? Hindi. Tapos yung proyekto? Oo. Napapakinabangan ng tao? Oo. Anong problema? Anong problema kung gano'n naman pala? Ang usapan dito, ghost projects.
Oh, kasi nga nakikita na nito ni Bongo, according dun sa column ng Rappler na mukhang ididikit ako dito, idadrag ako dito, pati si Pangulong Duterte na ipinakulong na nga nila ng walang kalaban-laban at wala sa tamang proseso. So ngayon pa lang, paano na natin, papatayin na natin yung sunog. Oh, ako na mismo ang magbubulgar nung gusto nilang nung plot twist nila at ako na rin ang papatay. O kita mo, nag-gain ng traction yung pautot nila tungkol dito. Hindi, bakit? Kasi nga pinatay na ni Bongo. Agencies or mali. Ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Basta gawin lang po ito sa tama ang proyekto. Ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan. Yan ang issue natin. Flood control, ghost projects, meron ba? O katulad niyan, yung sinasabi nga ni nung isang congressman sa hearing kanina sa Kongreso, kahapon sa Kongreso, anong sinasabi niya? May mga projects sa Davao na ganito, ganyan. O ang tanong, ito bang mga projects na to ay may corruption? Ito pang projects na to, bumigay, nagiba. Ito pang project na to, ghost project. Hindi naman pala eh. O so kung hindi naman pala, anong problema ron? Mga tanga kayo. O inaprubahan yung budget na yan. O hindi dapat magamit yan dyan. Ang mahirap, inaprubahan yung budget na yan tapos nagiba. O kaya inaprubahan yung budget para sa project na to, nilala sa ibang project. Malversation yun. Yun ang problema. Wala naman pala eh. O ano naman kung kamag-anak ni Bongo yung kontraktor o anong wala na bang karapatan yung mga kontraktor na mag-negosyo lalo na kung maganda naman yung trabaho nila. Pero yun nga sinasabi natin, kung itong mga kontraktor na to ay marami silang lisensya. Isang lisensya ng anak ng kumpanya. Dapat isa lang, hindi pwede yun. At kung may conflict of interest etong sinasabing kumpanya dyan sa Davao, abay dapat administrasyon na ni Bongbong ngayon. O kung administrasyon na ni Bongbong ngayon, kalaban ni Bongbong ang mga Duterte at si Bongo ay Duterte, sana yung mga kumpanya na konektado kay Bongo, binan na nila. Hindi, sa panahon ng administrasyon na to, nakakakuha ng proyekto eh. O anong problema ron? Hindi naman siguro pwedeng sabihin na malakas si Bongbong kay Bongo. O malakas si Bongo kay Bongbong. O hindi ba? Style bulok lang yan. Huwag lang po sanang bastusan. Kaya nag-privilege speech siya ng ganito dyan sa hearing kasi nga naglalabas na naman ng malisyoso na balita itong Rappler na kailangan as early as now patayin na kagad. Marami kasi nagtatanong si Bongo bakit hindi na lang nagtanong? Si Bongo bakit nagmanifestation? Ginamit niya yung oras niya hindi sa pagtatanong, sa pag-i-speech. Kasi nga yung mainstream media may niluluto na idadamay siya at nakita niya mismo yun, kaya pinatay niya na as early as na. Kita mo, tinuloy pa ba nila? Hindi na, kasi nga si Bongo, binisto niya na yung galawan ng Rappler. At ulitin ko, for the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement. Again, kung mahiya kayo, kung sisilipin natin si Bongo, makikita nyo yan lang ang senador na hindi nagbabakasyon. Makikita mo, si Senator Bato nga, nagbabakasyon, nag-iihaw-ihaw sa bahay. Pagka recess nila, nagpupunta ng ibang bansa, yung mga ibang mga senador, si Rapi Tulfo, grabe mamasyal yan at kung sino-sino pa. Si Bongo, nakikita mo namamasyal? Oo, namamasyal saan? Sa mga nasusunugan, namamasyal sa mga nangangailangan ng tulong. Hindi to nagbabakasyon. Dapat nga, yung transition ng 19th to 20th Congress, dapat nga to nag-relax-relax. Hindi. Trabaho pa rin siya. Hindi to nagpahinga. Di nga nito namalayan na 20th Congress na Nag-number 1 yan. Nag-number 1 yan nung eleksyon kasi nga alam nila at naramdaman ng tao, nagtatrabaho to. Malasakit center pa lang, hindi nyo kayang pantayan yan kahit i-defund nyo yan.
marami nang nabago ang buhay at natulungan si Bongo sa pamamagitan ng yung malasakit center niya. Kaya kahit ano pang gawin ng mga dilawan na sirain ito, sisirain talaga to kasi nag-number 1 eh. Pag nag-number 1 ka na senador, may pag-asa ka maging presidente. Kaya nga si Robin, panay ang paninira nila, nag-number 1 din si Robin last election eh. O, hindi ba? Kaya delikado sila.